Yaw naman kayo sa inyong kapwa-Pilipino. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating Facts First episode ngayong araw po ng Huwebes, December 18, 2025. Okay, this is a recorded episode po, no? Pero ngayong araw po natin ito nare-record dahil by the time na panood nyo na po ito, nasa biyahe po tayo. Okay? Palabas ng bansa. Pero anyway, gustong-gusto ko po pag-usapan ito dahil lately, kung napansin nyo po, no? Meron pong target itong mga walang hiyang trolls ng DDS, itong mga panatiko ng mga Duterte. Meron silang tina-target specifically na tao over the past few days ng kanilang tinatawag nating cyber harassment or cyberbullying. Pinag-uusapan po natin dito si Father Flavie Villanueva. Isa po siya sa mga awardees ng Ramon Magsaysay Award para sa taong ito, 2025, dahil po sa kanyang pagtulong dito po sa mga kaanak na mga biktima na madugong drug war nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? So siya po yung tagapamuno ng tinatawag na program Paghilom. Siya po yung makakausap natin ngayong araw na ito, ngayong bing ito. So I'd like to welcome again to our program si Father Flavie Villanueva. Magandang gabi po and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Magandang gabi, Christian. Magandang gabi sa mga magigiting natin taga-subaybay. Thank you for having me again. Okay, unang-una, Father Flavie, maligayang kaarawan sa inyo kahapon. Tama, December 17. Salamat, tumanda ulit. Tumanda na isang taon. Salamat. Bale, mukhang bata pa rin naman, no? Tsaka maganda rito. Talagang marami kayo natutulungan. Okay, pasensya na po. Medyo bad news yung pag-uusapan natin dito dahil alam ko kaarawan ninyo kahapon. Pero yun nga ano bang basa nyo rito? Bakit lumalabas na naging intense yung atake sa inyo online? Itong mga DDS trolls, itong mga DDS fanatics. Ano po pambasa ninyo, Father Flavie? Tingin ko nagmula ito nung Biyernes, nung kasama natin ng Siyam na magigiting na kaibigan, Pilipino, na nagsampa ng kaso laban kay VP Sara tungkol sa plunder, bribery, malversation, and two other cases. At ako yung isa sa nagsalita o nanguna nagsalita laban sa mga katiwalian ng kanyang departamento, pamumuno at ugaling hindi karapat-dapat bilang isang vice presidente. So dahil dito ay umulad ang batikos na hindi naman bago sa atin. So Okay. doon tingin ko nanggagaling yung kanilang pagbabatikos. Na-trigger sila dahil isa po kayo sa mga petitioners dyan. Isa po sa mga nagsampa ng reklamo dyan po sa Office of the Totoo Ombudsman yun. laban sa Vice President. Napansin ko nga rin, naging intense po yung atake nila dito kay Professor Shelo Magno. Tama? Napansin ko rin. Magkasama kami, Michelo. Oo. Kasama rin po siya sa mga nagreklamo laban sa Vice Presidente. Opo. Pero sige, kasi parang pag tinitingnan ko po yung mga atake sa inyo online, parang sabi ko, open secret ito At ito ay actually storya kung paano ang isang tao kayang talunin ang tinatawag na drug addiction, hindi po ba? Sige, pag-usapan Totoo. natin yung issue na yan. Isa po yun sa mga binabatong issue sa inyo, no? Yung dati po kayong gumagamit. At ngayon po, kayo yung tumutulong dito po sa mga gumagamit ng illegal na droga at of course, tumutulong doon po sa mga nabiktima ng Duterte drug war. Can you talk about that po? Yung ating yung aking nakaraan na paggamit ng droga ay isang bagay na hindi ko itinago sa aking paghuhubog bilang seminarista. Kilala ito nung ako ay seminarista pa. Ako ay nagtrabaho sa drug rehab. Ilan lang kami nagtrabaho sa drug rehab doon. At sa simulat sa Paul, nung aking application sa Christ the King, ay sinabi ko na meron ako nakaraan. At naniniwala ako sa pagiging bukas, lalo na sa isang taong inuhubog o fino-form
na kapag ang tao o ang foreman ay isang bukas sa paggabay, mas nagagabayan siya ng lubusan, gaya ng nangyari sa akin. So pinayagan ako magtrabaho sa drug rehab, mas lumalim ang aking spiritualidad, ang pananampalataya at panalangin ay mas napagtibay, gaya ng Diyos na nakisalamuha, hindi sa mga makapangyarihan, hindi sa mga mayayaman, bagko sa mga sugatan, sa mga isinangtabi ng lipunan at pilit patahimikin. So, nung ako'y naging pare, pinahayag ko rin to at sa ilang sa ilang programa at hanggang nung kay Duterte, no? Hanggang kay Duterte sinabi ko na bilang isang drug addict dati, hindi hindi dapat patayin sapagkat may pag-asa eh. At yung pag-asang yon, klaro, dahil pinagdanan ko. Mm. So merong ano, Ang mali may ko lang siguro nung nag-compute ng taon, but it's a very slim, napakababaw na hindi, mali ang computation niya, nag-a-addict pa yan sa seminaryo. I admit na nung ako ay Regency. Regency ay isang panahon nang lumalabas kami at nagninilay. Nakalubog kami sa mga komunidad. Tutuloy ba ako? Para sa akin ba to? Meron 2 araw na nagkita kami ng aking, alam mo naman, tao din ako, may love life din naman ako dati. So, nag-relapse ako nun. Something that I've admitted as well. That was in 2002. And after that, 2002. 2002 yung last. And since then, till today, I've been very sober. And all the more, my resolve na ang droga ay isang mental health issue. Kaya ito ay dapat tugunan din sa tamang pamamaraan, hindi sa gatilyo o sa pagpapasabog ng bungo. Kasi parang madali namang basahin yung talking points and narratives sa mga DDS, sa mga kritika ninyo. Yes. They're trying to throw the hypocrisy card laban sa inyo na sinasabi, ikaw nga adik, hindi ka pa nga nagbabago. Di ba yung ganun, binabalik nila yun eh. And in fact, Meron. actually, sumasabog din naman sa mukha nila yan, yung mga ganyang argumento. Pero yun nga po, given your experience, given your very powerful narrative and story, ano po ba yung pwedeng matutuhan dito ng mga policymakers, ng mga nasa gobyerno, pati na rin po ng mga nandyan, yung nasasadlak sa ganyang public health issue? Magandang sa usaping polisiya, i-diagnose natin ang tama. Hindi gaya nung ginawa ng dating Presidente Duterte na instead of approaching it as a public health, ginawa niyang peace and order. Matagal na natin na dinig yan, ano? Pero ganun pa man, yun pa rin eh. Ganun niya tinugunan. Gatilyo instead na rehabilitasyon. Pangalawa, yung rehabilitasyon, hindi pwedeng massive to. Ang rehabilitasyon ay tutok yan eh. Now, ako ay gumagabay pa sa mga pailan-ilan, kumukuha pa ako ng pasyente para magabayan. And one-on-one yan. Ang pinakamarami, 1:3. Depende sa capacity ng counselor. Pangatlo, sa pagpapatatag ng mga drug rehab, huwag natin isantabi yung community drug-based rehab. Meron tinatawag na community drug-based rehab kung saan kapag ang tao ay nagsisimula, kapag ang drug addict ay hindi pa nalululong, kapag ang tumitikim pa lang, pwede pa rin siyang matulungan within a community setting. And this has been ongoing, and one of the institutions, private, na pwede makipagtulungan ng gobyerno ay yung San Lakbay sa Archdiocese of Manila. Ang Bulacan meron din, ang Caloocan meron din. So may mga sangay na sinimulan na sana tignan ng mga local governments kung paano pa makapag-ugnayan. At isang bagay na nakikita kong pwedeng mapagtibay is yung pagkakataon mabigyan sila ng trabaho.
Ang problema dito yung stigma na ay drug addict yan, wala nang kinabukasan yan. Huwag naman. Huwag naman. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nalulugmok sa putik. Ganon din ito mga tao. Bigyan natin ng pagkakataon. And dito pwede pumasok ang gobyerno sa mga possible livelihood, employment sa dami ng pagkakataon at pwede natin ibigay sa kanila. So, sa ganong paraan, sa policy, sa interaction, sa critical collaborations, madami magagawa po ang gobyerno. Yung sa inyo po pala, no? Gaano katagal po kayo gumamit at paano kayo nakawala doon? Kasi isang pwedeng mapulutan ng aral po yan, hindi po ba? Yes. Unang-una sa akin, Christian, was inamin ko na may problema ako. Hindi ko sinantabi na kaya ko to. Inamin ko na hindi ko kaya, na nakalugbok na ako at kailangan ko ng tulong. So, ang pinili kong pamamaraan para matulungan yung sarili ko ay nagkulong ako sa isang monasteryo at sinubukan ko yung cold turkey na approach. Hinto lahat. Hinto lahat, drastic na hinto. At ako ay napalibutan ng katahimikan, ako ay napalibutan ng kapilya, ako ay nasa loob ng, parang sabihin natin, monasteryo. Doon ako nakaramdam yung mag-chill, manginig, pagpawisan kahit malamig, withdrawal for short. Ako ay tumira doon more or less mga 9 na araw. At hindi madali. Pero yun ang sinasabi ko, aminin na merong problema, humanap ng mga taong maari makatulong. Pangatlo ay may kasamang disiplina at panalangin. Kung meron panlima, ito yung kaisipan na hindi dito magwawakas ang aking buhay. In English, I would put it as, during my lowest point, it was there when mercy found me. Mercy found me at my darkest moment. Wala akong kilalang tao na gumaling sa addiction na hindi naniwala sa higher power o sa Diyos o sa tulong ng may kapal. Lahat ay kinakailangan ng tulong. So itong 5 suggestions sa aking ibinahagi, aminin nyo may problema, humingi ng tulong, merong kinakailangan disiplina para sa pagbabago. Pang-4, merong Diyos na nagpapatawad na bumaling tayo. Pang-5, hindi dito nagtatapos ang ating buhay. Yan. So, going by your experience, of course, yung recovery ninyo, sinasabi nyo hindi naman ganun kadali, no? Understandably. What do you think are your critics? What are they not getting right? In terms of how they have been attacking your narrative, your experience, your story? Yung mga kritiko natin, sadly, nagbubulag-bulagan, kalahati, hindi tao, isa pa, kulto na hindi na mapasukan ng reason na kinapanalangin ko pa rin na patuloy silang magkaroon ng kakayanan magnilay. No? Isa pa, makinig sa konsensya nila na sana hindi pa bulok at pwede pa mahubog. Pero ang pinaka naisip ko dito, para akong sumasampal doon sa kampanya ni Duterte na ang addict dapat pinapatay. Bakit ito buhay pa? Bakit ito nakalaya? Bakit ito addict pero nakapagbago at ito pa kumakalinga? I think that's one thing na hindi katanggap-tanggap sa kanila na pwede magbago ang addict, pwedeng mangalinga ang drug addict at yung kanilang sinimulang programa ng war on drugs ay pumalpak sapagkat
hindi nila naayos ang problema ng addiction, hindi nila na-resolba ang droga, at ngayon napapatunayan kaya kinulong hindi kinidnap, ikinulong dahil marami siyang pananagutang problema. So, dito umiikot yung kapikunan, yung wala lang masabi, basta lang makapagsabi, isa pa yan, matagal ng kritiko yan. So, I stand probably as a pain in the ass sa kanila, and illogical din naman, as you said, ano? I mean, binabalik nila palagi yung nakaraan, which tanggap ko, this is not new to me, and ayoko gamitin yung words iba to kasi sa kanya yung bring it on. But ang akin is, I can do this the whole day. Sabi nga ng ating mag-iti na si Ronald Leamas, ano, get a number. Ibig sabihin, you're not affected a lot by this bashing, this online attacks on you? I mean, it's sad. Actually, mas nalulungkot pa ako dahil nakikita ko na umabot sa ganitong pagkabalahura na yung kaisipan ng mga Pilipino na hindi naman ganito dati. Hindi naman ganito. Noong panahon ni Duterte lang nagkaroon ng ganitong klaseng kabastusan sa bibig, yung garapalang pagbumura. Ang profile picture, mag-anak. Tapos, yung pagbumura, sukdulan. Sabi ko, ano nangyari sa atin? So, instead of, more than anger, more than disappointment, it's more of I feel great sadness na umabot ang kaisipan ng Pilipino sa ganito kababang uri. Yung nabanggit nyo, no? Yung binabanggit nyo profile pic na yung pamilya, may dagdag pa ako dyan eh. May mga Bible verses pa yan. Santo. Diba? May santo pa yan, may Mama Totoo Mary. yun. Totoo Diba? yun. Yeah. Totoo, Pero hindi totoo. eh. Anong basa nyo ron, Father? No? Yung disjointed, yung kanilang pananampalataya, supposedly, at yung kanilang gawa. Kasi I remember na naging topic na rin po ito ng previous conversations natin eh. Kasi in the past, diba, even some members of the Catholic, yung hierarchy, ibang mga pare, sumuporta kay Duterte. Yes. Diba? May mga nadindinig tayo na gina-justify yung pagpatay ni Duterte. Tapos paano siya i-reconcile dun sa turo ng simbahan. Pero may nakita ba kayong pagbabago? At kung doon naman sa mga hindi natin nakakitaan ng pagbabago, bakit sa tingin nyo ganon? Bakit may incongruence yung kanilang pananampalataya dun sa kanilang ginagawa at pinaglalaban pabor kay Duterte ngayon? Dalawang salita, Christian, yung nakikita kong dahilan, ano? The first one would be, ito nasabi ko na sa previous engagements natin, ano, na there is a glaring dichotomy ng pananampalataya at pang-araw-araw na pagsasabuhay ng isang Katoliko, no, o kahit ng isang politiko na sisimba ng Linggo pero Lunes hanggang Biyernes sige ang kurakot, no. Another example would be sige ang debosyon, pagdating naman ng eleksyon doon pa rin sa kurap. So malalim at makapal yung dichotomy na hindi bumabaon na itong Diyos na nagtuturo ng 10 utos, malalim na pagtuturo dito, huwag kang papatay, huwag kang, at ang pagpatay hindi lang sa buhay, huwag kang magnanakaw, huwag mo nanakawin yung katotohanan. Yung dichotomy ay isang bagay that we need seriously to still bridge it. At hindi lang to dichotomy ng pananampalataya, pero ito yung pang-araw-araw na pagsasabuhay ng kung ano yung pinagpapahalagahan ko sa buhay. Another would be yung dumating tayo sa pagiging cultic mentality ng mga taong patuloy pa sumusuporta kay Duterte. Na how do I define a cultic mentality? Hindi na mapasukan at sarado na sa reasoning.
na doon na lang siya kung ano yung gusto niya, kahit baluktot, period. At really, madami na ako nakausap kung paano tutugunan ito. Yung isang awardee ko sa Ramon Magsaysay, ang kanilang sa India, taga-India sila at isa sa problema nila sa India yung edukasyon. Kaya sila nabigyan ng award because meron silang slogan, problema ko ito, komunidad ko ito, parte ako ng solusyon. Doon yung pag-ako that I am part of the problem, this is my country, I am part of the solution. It has to be a holistic na pagkilala sa problema. In the words of Paring Bert, in the last point, yung pambansang dago sa dibdib. No? Kahit anong kulay, ano pa ang kasarian, Pilipino ako at may problema tayo. Yun ang panalangin ko, lalong higit sa mga DDS. Definitely, Father, you and I would agree, no? Ang tindi naging epekto, negatibong epekto nitong Duterte administration sa paghubog na maling pag-iisip at maling Totoo, pag-uugali totoo. sa milyong-milyong mga Pilipino. Nakita po natin yan from 2016 hanggang 2022 and we don't really know hanggang kailan po yung epekto Hanggang niyan. kailan? Hanggang kailan po, no? May iba nagsasabi, mabuti naman, nabiyak na yung unit team, magkaaway ni Duterte at mga Marcos, at least kahit papano raw merong pahinga 2022 hanggang 2028. Pero I don't really subscribe to that idea, to that so-called respite. Dahil buhay na buhay yung kulto ng DDS, diba? To borrow your words. Ang tanong ko po rito basically, what can be done in the interim to at least somehow minimize this problem that we're seeing? Diba? Parang tinamaan dito yung yung moral spine ng ating lipunan. And of course, before we know it, 2028 na, at kung mananalo na naman ang isang Duterte, balik po tayo o baka lalo pang tumindi yung ganitong klase ng politika, pag-uugali at saka mentalidad. Well, approach it in several ways. Masasaktan dito ang mga DDS, most certainly. Pero ilalabas ko lahat at meron tayong mga kasamahan na merong mga pruweba, merong mga katotohanan, ebidensya na sangkot at malalim ang pagiging kurakot ng mga Duterte. So on the political side, we will campaign for this in the legal platform upang sabihin na hindi sila karapat-dapat sa opisina. Walang vice president na magsasabi na papapatay kita. Kalokohan yung kabaliwan yon. Hindi tamang pag-iisip yon. Ganon din ang ibang mga Duterte, katulad ni Pulong Duterte na ang kanyang pananalita ay hindi asal at ugaling congressman. So on the political sphere, lalaban tayo ng patas na iaahin natin itong mga kasong ito kasama mga bank accounts nila. Pangalawa ay naniniwala ako ito kasi medyo hindi sumingit bagkus inabot sa atin tong Ramon Magsaysay Award at naniniwala ako meron ako mas malalim na misyon bukod sa hindi ko kinikilala yung sarili ko bilang politika. Hindi lang aktivista. I would like to help in any way possible to be a bridge of moral conscience and reflection and discernment. Patuloy akong aabot, kakatok. Kaya nga yung statement ko nilabas ay walang galit doon. Sincero ako na nakikiusap. Kahit isa o dalawa, isang araw, may maanyayahan akong DDS na halika, mag-usap tayo, pagnilayan natin, no? Ibang usapin yung troll farm at yung mga namamahala nito. Ito, ibang level to ng hypocrisy, no? Pero baka meron, Baka meron. Kasi sila yung
sila din tatamaan dito eh. And Pilipino sila. Hindi sila pwedeng isang tabi dito. So, sorry, ganun pa lang yung aking nakikitang kaisipan kung paano. At yung simbahan, excuse me, patuloy na aabot, patuloy na magda-dialogue, patuloy na sa pagmimisyon na prophetic dialogue is for everybody. Tsaka siguro dagdag ko lang, Father, no? Napakalalim namang inyong inilatag. Kasi when you talk about corruption, sabi nyo kanina, malalim ang pagiging kurakot ng mga Duterte. Kasama dyan yung how they have corrupted our moral fiber Okay. as a nation. Hindi Yes, po ba? yes. Thank you. Thank you for adding that. Okay. Father Flavi, maraming salamat po. Alam ko busy kayo. Pero again, maraming salamat po for joining us tonight. And ingat po kayo. In the end, alam naman po natin na kabutihan ang mananaig. Happy birthday po muli. Salamat. At liwanag ang dadaig, tatalo sa kadiliman. Salamat, Christian. I wish you Salamat, a Father. beautiful Advent and Christmas ahead with your family. Merry Christmas God po. bless. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you po. God bless to all. God bless po. Thank you. Yan po si Father Flavi Villanueva. Sarap makausap nito mga katulad ni Father Flavi. Yan si paring Bert Alejo, kaibigan natin from nasa Rome siya ngayon. Pero ito po yung mga talagang naninindigan, nakikipaglaban, nakikipagbakbakan para po sa katotohanan. Kanina po, maganda yung pinag-usapan namin. Dahil when you talk about corruption, we don't just talk about corruption in terms of money being taken away from the people, but also how corruption can eat into our national conscience, into our moral fiber as a society, as Filipinos. So isa po yan sa mga pinakamatitinding epekto nitong kulto ng mga Duterte, quote-unquote. No? Sana kahit papano, magkaroon po ng kaliwanagan. Of course, by talking about these things, I'm not saying na we're not trying to pontificate, we're not trying to moralize. Sinasabi lang po natin, nakikita natin. Itong mga katagang ito nanggagaling sa isang tao na marami rin pong pagkukulang, marami rin pong kahinaan, at definitely hindi po perpekto. Pero sinasabi ko lang po sa inyo, ito po yung problemang hinaharap natin. At dapat po, gawan po natin ito ng paraan. Sooner, not later. Okay, ako po si Christian Esguerra. Again, Merry Christmas po sa inyo. I don't greet Happy Holidays kung napapansin niyo po, no? Lagi po Merry Christmas because this is all about Christ. Magandang gabi po sa inyo.